Mga bossing, double trouble, strike anywhere, all around sarsa, farmer, vlogger, father, driver. Kahit anong klaseng departamento ng trabaho, pwede. Yan talaga ang lalaki, pwedeng mga sawa ng 10. Ayun no? Okay mga bossing, another day, another blessings, another challenge. Lahat ng kilos, asap, urgent, nagmamadali, laging hinahabol ang panahon. Panahon, diretso po yan, hindi po tayo hintayin yan. Kaya nga sinasabi, don't wait for tomorrow if you can do today. Tomorrow is another day of challenge. Kung ma-miss out po natin ang panahon, oras ng trabaho, that is totally zero. Sana, hindi na po yan babalik mga bossing. Story, ibang panahon na naman ulit, sayang. Hindi ko naman sinasabing patayin mo yung sarili mo sa trabaho. Remember mga bossing, wala pong magbibigay sa atin kung tayo po yung mawawalan. Siguro kung may magbibigay man once, bihira na lang twice. Kung rush urgent, importante yung pangyayari. Especially kung emergency, kung walang-wala ka, hihiram ka, takbo dito, takbo doon. Mahirapan ka pa sa kalisod at kung sakaling may magbibigay man, may collateral po yan. Sa sobrang hirap ng buhay na dinanas ko noon, ranas ko po yan mga bossing. Kaya yun, nagiging bangungot po sa akin. Kaya ayaw ko nang umulit ng ganun. Kaya ngayon, wala na akong sinasayang na panahon. Kung bang hopeless ka, tatakbo ka sa kanila, walang-wala ka. Magmamakaawa ka, ang ending dahil mababa ang tingin sa'yo, dahil nga wala silang makukuha sa'yo, sisigawan ka pa. Bibigyan ka man or papahiraman ka, magbaon ka pa ng maraming masasakit na salita. Kaya sabi ko sa sarili ko, kung ganito lang ako hanggang sa aking pagtanda, hindi mo mararamdaman yung respeto ng tao, puro ka na lang bitterness, hindi ka inspired sa buhay mo, para bang pinagkaitan ka ng tadhana. Kaya choose ko na lang magtrabaho kaysa mag-aral. Tingin ko po mga bossing, kung pipilitin ko talaga mag-aral, dagdag hirap lang sa buhay. Katapos ko mag-high school, napinding lang ako ng 2 buwan dito sa probinsya. Nilayasan ko itong aking probinsya at pumunta ng Maynila. Yun nga, Manila is the capital city of the Philippines, yayaman ka daw doon. Di kuyugog sa kada, sos giahak na pagdating doon, nakala ko magandang trabaho yung dadatnan ko, wala naman pala akong pinag-aralan. Ayun, hinanapan ako ng mga dokumento kung ano yung kurso na tapos ko, pero wala po ako may naipakita mga bossing, kaya doon po ako sa budiga na punta. Budiga ng mga gulong ng motor, mga langis. At doon po sa basurahan, tagalinis po ako ng basurahan, tagapakain ng aso. Pagkatapos ko namang magawa ang mga trabahong yun, at kung may oras pang natira, sisimutin pa yun ng boss ko. Sabi niya, mag-deliver ka muna. Delivery boy na naman ako mga bossing. Ultimong employee ka lang boy, sisimutin at papakinabangan ka talaga ng bossing mo. Doon po ako natuto mga bossing na wala akong sasayanging oras. Lahat po ng trabaho ko, inilagay ko sa utak wala ang magiging buhay ng tao na walang pinag-aralan. Imik lang po ako noong mga panahon na yun. Ina-absorb ko lang po yung mga sigaw, mababang pananalita, mababang tingin sa'yo, 10,000 tamang ginawa mo, isang pagkakamali. Yari ka, sasaluhin mo na lahat ng mura. Kaya sabi ko sa sarili ko, mag-ipon ako, hindi ko kukunan yung sahod ko ni kahit piso. In case of emergency, makakauwi ako ng probinsya. Pero yun nga po mga bossing, no, nakaipon ako, nagpaalam naman po ako na maayos sa bossing. Sabi ko sa kanya, uwi po muna ako ng probinsya boss, babalik na lang ako dito. Ang sabi naman po niya, you're welcome anytime. Di lang po all around ako doon mga bossing, taga-massage din po ako ng big boss. Hirap pa naman masahiin yung makapalang taba sa likod. Yun, isa pa sa akin narindiran mga bossing. So ayun po mga bossing ang kwento ng buhay ko noon bilang isang employee. Nalihis po mga bossing, iba yung ginagawa ko, iba yung mga pinagsasabi ko. Nag-insert po ako ng ibang story kasi kung yan lang po yung sasabihin ko sa inyo mga bossing, parang sinusubo ko lang din po sa inyo yung ginagawa ko. Parang yung ginagawa ko, sinasabi ko sa inyo. Po mga bossing, binuhat po namin yung maliit na batya na yan at nilagay po namin sa pick-up. May laman na po yung bigas. Sa content creator, iba po yung style ko mga bossing. Tapos na po kami magpagiling mga boss at yung bigas namin ay 100 kilos, yung cracker naman ay 170 kilos. Puro po yan pang personal use, pero kung may bibili ay simpre matic na yan mga boss. Bali, pangalawang beses na po itong nagpagiling ako dito mga bossing, bigas at cracker. Ito po pala ay sariling ani lang. Malaking tulong po talaga ang pagtatanim sa buhay ng isang tao. Pag may sipag at syaga, mayroon kang malalaga.